iilag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pasto, hindi magkukulang sa kanya. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa kanya. At higit pa, sa kanya, sa lahat mong pangangailangan. Higit pa, sa lahat mong
Sa atin po magsisimula ng gawain, tayo po muna yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. At patuloy niyo kami binibigyan ng opportunity upang patuloy na makapagbigay ng papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil kahit na sa kabila ng pandemya, Panginoon, ay binibigyan niyo kami, Panginoon, ng mga kaparaanan upang makapagpatuloy, Panginoon, sa aming mga gawain, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong paggabay, sa iyong pag-iingat, Panginoon, sa amin sa panahon ng pandemya, Panginoon. At patuloy namin hinihingi, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa amin, Panginoon, sa panahon ng pandemya na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na aming natatanggap sa araw-araw, Panginoon. At patuloy namin hinihingi ng kapatawaran ng ang mga kasalanang nagagawa namin sa araw-araw, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. At sa mga oras na ito, Panginoon, hinihingi namin ang iyong paggabay sa gawain ito. At nawa, Panginoon, ang mensahero na iyong gagamitin ay maihayag niya, Panginoon, ang mensahe na nais mo na may parating sa iyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo at patuloy na pagtulong mo sa amin, Panginoon, sa araw-araw naming buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw ang siyang makita sa bawat salita, Panginoon, na kanyang sasambitin, Panginoon. Nawa, ikaw ang siyang maghari sa aming mga buhay, Panginoon. Ang lahat pong ito ay siya naming dinadalangin sa iyo, Panginoon, sa makapangyarihan mong pangalan, aming Ama. Amen. Sama-sama po nating purihin ang Panginoon. Praise the Lord, for He is good, He is worthy to be praised, and nothing is impossible with Him. Praise the Lord. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. The strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong umaga, tayo po ay sasamba sa ating Panginoon. At sa ating pagsamba, tayo po ay makikinig ng kanyang mga mensahe. Bagamat maraming restriction na ibinibigay ang ating pamahalaan, ay hindi po dapat nawawalan ng halaga yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At gagawa tayo ng paparaanan para matuloy yung ating pagsamba. Maraming salamat po sa mga taong patuloy na manonood o nanonood ng mensaheng ito. Tunay nga na kayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Ngayong umaga, pag-usapan po natin, pray to the God of impossible. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa langit, ngayong umaga, nagpupuri, nagpapasalamat kami sa inyo. Ama, sa kabila na walang face-to-face na gawain, dalangin namin Panginoon, yung patuloy po ninyong pangungusap sa amin sa pamamagitan ng inyong po mga salita. Hinihiling namin, Panginoon, na kung nasan man kaming lugar ngayon, dalangin namin yung pagsama, yung pag-iingat po ninyo, ay patuloy po ninyong igawad sa buhay ng bawat isa. Tulungan nyo rin kami, Panginoon, na maintindihan namin ang inyong po mga salita sa paraang nais po ninyo. At nawa yung mga salitang ito ay maging pagpapala sa aming mga buhay. Ang papuri ay sa inyo lamang, Ama, sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Amen. Muli po, pag-usapan po natin, pray to the God of impossible. Pero bago po tayo lumalim sa pag-aaral natin ng kanyang salita, naranasan niyo na po bang humingi ng tulong sa isang taong hindi niyo kakilala? Kamusta po ang pakiramdam? Maaaring sasabihin niyo nakakahiya, o kaya maaaring sabihin niyo ay hindi ka palagay na humingi ng tulong sa iba. Naranasan mo na ba na humingi ng baon sa iyong magulang nung ikaw ay nag-aaral? Kamusta po? Madali po bang humingi ng baon sa inyong mga magulang? Alam niyo po ba, yung dalawang bagay na yun ay karaniwang humihingi ka ng pabor o ng tulong ay depende kung gaano natin kakilala yung taong nilalapitan natin o yung taong hinihingian natin ng baon. Diba pagka hindi mo kakilala yung tao, nag-aalangan kang tulungan siya o kaya nag-aalangan kang tumulong. Minsan naman, pag humihingi naman tayo sa ating mga magulang ng baon, di ba, minsan, mabilis magbigay ng baon yung ating mga magulang. Minsan naman, hindi. Kasi, kilala nila tayo. Ang punto po ay ganito. Sa pananalangin at pakikipag-usap sa Diyos, malalaman natin kung gaano kalalim ang pagkakilala ng isang tao sa Diyos kung gaano siya kalalim sa pananampalataya. Ano po? Kaya nga pinag-uusapan natin kung napapanood po ninyo yung episode natin sa Top Guys, pinag-uusapan natin yung intimate relationship sa Diyos. At kasama po doon ang pananalangin. Ano po? Nalalaman natin kung gaano kalalim ang espiritual na buhay ng isang tao kung paano siya manalangin sa Diyos. Ano po? Kung paano siya lumalapit sa Diyos. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga, pray to the God of impossible. Ano po? Maraming bagay, kamanghamanghang ginawa ang Diyos na halos hindi natin maisip o malirip sa ating mga kaisipan. Kagaya na lamang ng paglikha niya ng sanlibutan. Mula sa wala, nabuo ang sanlibutan. Okay po, nakita po natin yun, na mula sa mga imposibleng bagay, nakagawa siya ng mga posible. Sapagat siya ay Diyos ng mga bagay na imposible. Ano po? Maaring limitado sa atin bilang mga tao, pero sa Diyos, wala pong imposible. Walang limitasyon ang magagawa ng Diyos. Di ba po? Kung babasahin po natin yung aklat ng Genesis, di ba? Sabi niya doon, let there be light. Mula sa wala, nagkaroon ng liwanag. Okay po? Unang bagay na dapat po nating tandaan, nothing is impossible to God. Unang bagay na dapat po nating tandaan, nothing is impossible to God. Walang bagay ang imposible sa Diyos. Sabi nga po dun sa Jeremiah 32 verse 17, kung meron po kayong Biblia, samahan po ninyo akong basahin. Babasahin ko po siya sa Tagalog. Sabi po dun,
Jeremiah 32:17, si Jeremias ay nanalangin, Yahweh, nilikha mo ang kalangitan at ang sanlibutan sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay ang mahirap sa iyo. Ang nanalangin po doon ay si Propeta Jeremias. In-acknowledge niya ang Panginoon na walang bagay ang imposible sa kanya sapagkat nalikha niya ang kalangitan ng mundo, 'di ba? Nang walang kahirap-hirap. Nothing is impossible to God. In Jeremiah chapter 32 verse 27, ganito po ang sabi, Ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha ng lahat ng tao, walang bagay ang mahirap sa akin. Minsan, iniisip natin ang katangian ng Diyos ay kagaya din ng mga tao. Ano po? Pero hindi po ganun ang Diyos. Wala pong imposible sa Diyos. Walang bagay ang imposible sa Diyos. Kung hindi dahil sa Diyos, hindi mahahati ni Moises ang dagat. Di ba po? Kung hindi dahil sa Diyos, hindi magagawang talunin ni David si Goliath. O kaya, kung hindi dahil sa Diyos, di ba? Walang yung pagbabago ni Apostol Pablo ay hindi mangyayari. Lahat ng mga bagay, lahat ng mga imposibleng bagay na binanggit ko ay dahil at bigay o buhat sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, dapat unang-una sa lahat, malaman natin na walang bagay ang imposible sa Diyos. Kasi pinag-uusapan po natin, pananalangin paglapit sa Diyos, pakikipag-usap sa Diyos. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Diyos, dapat maintindihan natin na walang bagay ang imposible sa Diyos. Okay po? Kasi pinag-uusapan po natin dito is prayer. Pangalawa, kung walang bagay ang imposible sa Diyos, sabi sa number 2, we are work of the God of the impossible. Tayong mga tao ay likha din ng Diyos. Ano po? Isa Diyos na walang imposible. Sabi po dun sa Awit 139 verse 13 hanggang 15, ano po ang sabi? Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay, sa loob ng aking puso, ito'y nakikintal. Sa verse 15, ang buto ko sa katawan, noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, doon iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Tingnan na lamang po natin ang ating mga sarili. Tingnan na lamang po natin ang ating mga sarili. Tayo po ay nilikha ng Diyos na gumagawa ng mga bagay na imposible. Pansinin po natin yung ating mga fingerprints. Ano po? Yung mga fingerprints. Lahat tayo ay magkakaiba. Walang tao na magkaparehas ang fingerprints, kahit pa sila ay kambal. Ibig sabihin, tayo ay nilikha ng Diyos. Nilikha ng Diyos sa isang imposibleng kapamaraanan bilang pagpapakita na may kaya siyang gawin na imposible sa ating mga buhay. Ano po? Kung siya ang lumikha sa atin, He is a God of our personal history. Even yung ating pagkatao, simula ng pagkasilang hanggang sa ating kamatayan. Ano po? Siya ang Diyos noong unang panahon, sa kasalukuyan, sa hinaharap, at sa pangwalang hanggan. Ano po? Kaya nga, walang bagay ang imposible sa Kanya. Walang bagay ang mahirap para sa Kanya. Kung babasahin po natin yung Awit, chapter 139, verses 16 hanggang 17, ang sabi po ay ganito, ako'y iyong nakita na, hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Sa verse 17, tunay, Yahweh, di ko kayang mataho ang iyong isip.
Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Even yung ating buhay ay alam na ng Diyos. Ano po, kung ano at kung paano magiging sino tayo ay alam na ng Diyos. Walang bagay ang imposible sa Kanya. Nasa lupa lang daw tayo ng sinapupunan ng ating mga magulang, kilala na tayo ng Diyos. Kung kilala ka na ng Diyos, wala kang bagay na maitatago sa Kanya. Ano po? Ibig sabihin, anumang haba ng iyong buhay dito sa mundo, alam na yan ng Diyos. Ano po? Sapagkat siya ang Diyos ng ating personal history. Alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. At alam na ng Diyos ang mga taong sumusunod sa Kanya. Kaya nga, sa ating pananalangin, kailangang maisip natin, malagay sa ating kaisipan, na yung ating pinapanalanginan na Diyos ay Diyos ng mga imposibleng bagay. O mga gumagawa ng mga imposibleng bagay. At kung sa ganitong kaparaanan natin titingnan ng Diyos, mag-iiba yung ating pananaw, mag-iiba yung ating pagtingin sa ating pananalangin sa Kanya. Number 3, pray to the God of impossible regardless of our situation. Dito napapasok yung ating pananalangin. Alam na natin na ang Diyos ay Diyos ng imposible, walang mahirap sa Kanya. Tayo ay nilikha ng Diyos. Ano po, sa imposibleng kaparaanan. Alam na ng Diyos ang haba ng ating buhay o ano man yung mangyayari sa ating buhay. Siyempre, bilang mga mananampalataya, manalangin tayo sa Diyos sa kabila ng kung ano man ang sitwasyon na maaring nasaan tayo ngayon. Ano po? Anong sitwasyon ang meron ka? Nasaan ka ngayon? Ikaw ba ay natatakot? Nawawala ng pag-asa? Nangangamba? Ano po? Nagdadalawang isip? Nagagalit? Natutuwa? Nagagalak? Lumapit tayo sa Diyos at manalangin tayo sa Kanya sapagkat walang bagay ang imposible sa Kanya. Isang kwento o isang istorya sa Biblia mababasa natin sa Jeremias chapter 32. Ano po? Na makikita natin doon na ang Jerusalem ay kinukubkob ng bayan ng Babylonia. Sinasakop sila. Ano po? Pero sa kabila ng lahat ng iyon, inutusan ng Diyos itong si Jeremias na bumili ng lupa sa kanyang pinsang si Hanamel. Ano po? Bumili siya ng lupa. Sabi ng Diyos, bilhin mo ang bukirin sa Anatot sa lupain ng Benjamin. Ikaw ang may karapatang bumili niyon bilang pinakamalapit na kamag-anak. Ayan ang sabi ni Yahweh kay Jeremias. Bumili ka ng lupa. Bakit? Ano yung nais ng Diyos dun sa lupa? Okay? Ganito ang sabi ng Diyos, kung babasahin natin sa Jeremiah chapter 32, verse 15, sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel, darating ang panahon na muling mabibilhan ng mga bahay, bukirin, at ubasan sa lupaing ito. Ano po? Nagkakaroon ng digmaan, nagkakaroon ng kaguluhan, may pananakop na nagaganap, pero inutusan ng Diyos si Jeremias na bumili ng lupa. Ano po? Nakita niyo po ba yon? Ibig sabihin, alam na ng Diyos kung ano ang mangyayari. Alam na ng Diyos. Ano po? Kung ano ang mangyayari. Hindi pa man natin nakikita, nauna na ang Diyos. Alam niya na. Kasi alam niya na pagdating ng panahon, darating ang panahon na yung mga nabiling lupa na yon ni Jeremias, maraming bibili din doon ng lupa at may mga maninirahan uli doon. Kaya nga, ano po yung panalangin ni Jeremias? Nanalangin siya sa Diyos. Nanalangin siya sa Diyos nung pagkabili niya ng lupa. Sabi niya doon sa may verse 17, si Jeremias ay nanalangin, Yahweh, nilikha mo ang kalangitan at ang sanlibutan sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, walang bagay ang mahirap sa iyo. Ano po? Alam ni Jeremias na walang bagay ang mahirap sa Diyos. Kaya nga, nung inutusan siya ng Diyos, ginawa niya yun. Agad. Wala nang tanong-tanong. Ano ba? Wala nang tanong-tanong. At alam niyo po ba kung ano ang nangyari? No, yung pagsunod ni Jeremias, sino po ang nagbenepisyo? Yung future generation. Ano po? Yung future generation ang
nagbenepisyo. Kaya nga kung babasahin natin yung verse 33, yung nanumbalik sa kasaganahan ng Israel, ito ay dahil sa pagsunod din naman ni Jeremias sapagkat sinunod niya si Yahweh. Ano po? Sinunod niya si Yahweh. Kaya sabi kasi doon ni Yahweh o ng ating Panginoon sa may verse 27, ako si Yahweh ang Diyos na lumikha ng lahat ng tao, walang bagay ang mahirap sa akin. Alam niya na magkakaroon ng digmaan, alam niya na makukubkob ang Jerusalem, pero mayroong plano ang Diyos. Ano po? Mayroong nauna ng plano ang Diyos sa bansang Israel. Na sa kabila ng lahat ng iyon, manunumbalik ang tao sa Kanya, manunumbalik sa pagsamba, manunumbalik, ano po? At bibigyan sila ng kasaganaan. At sa tulong ni Jeremias, sa kanyang pagsunod, nagbenepisyo yung future generation. Meron ngayong natirhan. Meron ngayong lupain na nakalaan para sa bansang Israel. Sa ating pong buhay, ang pinakamabuting magagawa ng isang tao ay sumunod sa Diyos o magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Ito yung kanyang pinakatamang magagawa sa kanyang buhay. Ano po? Sa ating paglapit sa Diyos, regardless of our situation, ano po? Regardless sa ating mga pinagdaraanan, regardless sa ating mga problema, lagi po nating tatandaan na walang imposible sa Diyos. Alam niyo po yung kantang God will make a way? Ano po? God will make a way when there seems to be no way. He works in a way we cannot see. He will make a way for me. Ang Diyos ang gagawa ng daan, ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan. Ito ay sang-ayon sa kanyang panukala at sang-ayon sa kanyang nais. Tandaan po natin mga kapatid, kung tayo po ay magpe-pray sa Diyos, kailangan ng pananampalataya. Kailangan ng pananampalataya na meron siyang magagawa doon sa ating ipinananalangin. Ano po? Kailangan nating maintindihan na pag tayo ay lumapit sa Diyos, nanalangin sa Diyos, alisin na natin yung pag-aalinlangan. Alisin na natin yung ating pagdududa. Magagawa ba ito ni Lord? Parang hirap naman itong inilalapit ko sa Kanya. Kaya niya kaya? Yung ganun mga pag-iisip ay hindi nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos, lubusan tayong magtiwala sa Kanyang magagawa. Ano po? At ang Diyos naman ay tumutugon sa panalangin natin. Tatlong bagay, tatlong kaparaan ng pagtugon niya. Yes, no, and wait. Ano po? Yes, ibibigay ko ang iyong pangangailangan. Ano po? Sabi doon, pagka tayo nag-pray, yes agad. Meron namang no. Na alam ng Diyos kasi, kagaya nga ng sinabi ko kanina, binasa natin, alam ng Diyos kasi kung yung nilalapit natin ay makakasama sa atin. Tandaan natin, ang isang ama hindi magbibigay ng kutsilyo para paglaruan na ibibigay sa kanyang anak. Hindi ganun. Hindi ganun ang Diyos. Kaya kung tayo ay nananalangin sa Kanya at hindi natin natatanggap yung ating pinagpe-pray, baka kasi iyon ay makakasama sa atin. Ano? Baka kasi iyon ay hindi makakabuti sa atin. At pwede rin namang wait o maghintay. Maghintay. Ano yung maghintay? Baka mayroon inihahanda ka pa ng Diyos para sa ganitong mga bagay. Inihahanda ka pa ng Diyos para mas makita mo yung mas magandang bagay. For example, ano ba? Pagbo-boyfriend o pag-girlfriend, di ba? Nagpe-pray ka sa Lord, Lord, gusto ko na magka-girlfriend, gusto ko na magka-boyfriend, 15 years old ka pa lang. Di ba kailangan yun, wait, maghintay, inihahanda ka pa ng Diyos, magiging karapat dapat ka muna sa sarili mo, mahalin mo muna ang sarili mo, tapos sunod, lahat ng bagay magsusunod na lamang. Ano po? Lagi po nating tatandaan na sa ating pananalangin, walang bagay ang imposible sa Diyos. Ano po? Sa kabila ng ating pinagdaraanan, alam ko pong mahirap para sa atin ang ating sitwasyon ngayon. Di ba? Mahirap yung ating nahihirapan tayo, lalo na sa ating paglabas-labas, hindi maalis yung ating pangamba na baka meron tayong dalang virus o yung COVID-19 nga na yan. Ngayon, meron pang mas matindi, yung Delta variant, kaya nga nagkaroon uli ng ECQ. Pero alam niyo po ba mga kapatid, lahat ng bagay ay nasa kapahintulutan ng Diyos. Mas lalo tayong manalangin o lumapit sa Kanya.
mas lalo nating naisin na manalangin at humingi ng tulong sa Kanya. Baka kasi nakakalimutan na natin ng Diyos. Diba? Nung panahon na okay pa ang lahat, baka nga hindi ka nakakapagbasa ng Biblia. Ano po? Nung panahon na bukas pa ang lahat, open pa ang lahat, baka hindi ka nga nakakapag-church. Pero ngayon, maaaring tinuturo sa atin ng Diyos na napakahalaga ng pakikipag-usap sa Kanya. Ano po? Maaaring na-stress ka, nade-depress ka. Nandiyan ang Diyos, handang makinig, handang umalalay, handang gumabay sa atin. Ang kailangan lang natin gawin, manalangin sa Kanya. Ano po? Nawa sa maikling mensaheng ito, maintindihan natin na walang bagay ang imposible sa Diyos. Kung ang Diyos gumagawa ng mga bagay na imposible ay nasa sa atin, kaya rin natin gawin yung mga bagay na imposible. Hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil sa Diyos. Ano po? Kaya nga, lumapit tayo lagi sa Diyos, manalangin tayo sa Diyos. At sa Kanyang kapanahunan, Kanyang kaparaanan, tutugunin niya yung lahat ng ating panalangin. Amen po ba doon? Okay po. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa umaga pong ito. Tunay nga na walang bagay ang imposible sa inyo. Walang bagay ang hindi po ninyo kaya dalangin namin, Panginoon, patuloy po ninyo kaming palakasin, patatagin, pagbuklurin sa kabila, Panginoon, ng pandemya na lumalaganap sa mundong ito. Sa pangalan niyo po, Panginoong Hesus, sa inyo pong kapanahunan, masugpo na yung pandemyang ito, magbalik na sa normal, maging maayos na yung aming mga pamumuhay at umunlad na uli yung aming mga pamumuhay. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po yung patuloy na mag-ingat sa amin, sa aming mga pamilya, sa aming mga kasama sa tahanan, sa aming mga ginagawang pag-aaral, negosyo, trabaho, Panginoon, na mayroon kami. Dalangin namin, ingatan po ninyo kami, Panginoon, sa aming paglabas-labas. Gabayan po ninyo kami, Panginoon. Nang sa ganun, anumang gawa ng kaaway o sakit na maaaring namamayani sa hangin, Panginoon, ay sa inyo namin ipinagkakatiwala. Walang imposible sa inyo at naniniwala kami na sa inyo pong kapanahunan, masusugpo na yung pandemyang ito. Nagtitiwala din kami, Panginoon, na sa umaga pong ito, meron kaming natutunan at samahan po ninyo kami sa aming mga buhay, sa mga personal po namin ginagawa, ay patuloy po namin kayo. Sa kabila, Panginoon, na wala kaming face-to-face na mga gawain. Ilang, Panginoon, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan niyo po, Panginoong Hesus. Amen. Tayo'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin upang ikaw ay aming katagpuin. Maraming salamat din sa iyong anak na iyong lingkod na si Pastor Jun Baguhan sa mensahe na pinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa upang kami ay magkaroon ng panibagong lakas at sigla sa buhay namin ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na nanonood at nakikinig ng aming online chapel hour at tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa ay magkaroon ng intimacy na ikaw, Panginoon, ay katagpuin sa bawat oras, sa bawat araw ng aming buhay. Pahintulutan mo, aming Diyos, ang iyong abang lingkod na sa pagtataas ng aking kamay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Tanggapin ang iyong mga anak na ito, ang iyong basbas at pagpapala. At ngayon, tanggapin nawa ninyong walang hanggang pagmamahal ng ating Diyos amang nasa langit, ang kaligtasang ipinagkakaloob ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, at ang banal na Espiritu na lagi ninyong makakasama, simula sa umagang ito, hanggang sa huling hininga ng inyong buhay. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, at Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa. God bless you all.